Masakit marinig ang mga balita at hinaing ng ating mga kababayang OFW na sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, madalas silang nabibiktima ng panloloko. Kaya, nung malaman ko ang misyon ng IMG, gusto kong maging bahagi nito dahil buong pusong itataguin nito na bigyan ng kalamang pinansyal ang ating mga kababayang OFW. Sa IMG, kayo ay panatag. Tutulungan namin kayong maging wais sa usaping pinansyal. Nang sa gayon, kahit kayo ay malayo, kayo ay malaya. I am proud to be IMG campaigner. Okay, so welcome po sa meeting po natin. So 7 o'clock tayo, lumampas tayo ng 7 o'clock pero it doesn't matter. Okay? So important reminders in this meeting, please follow this format. Yung pangalan ninyo, kung sino po yung nag-invite po sa inyo dito sa webinar po natin. So halimbawa, Juan de la Cruz _SMB Beverly Nasino. So ang unang gagawin is click participants. Then pangalawa ay choose rename. Okay? Kung sino po ang nagpapasok sa inyo po dito. XI, ako po ang yung speaker ngayong gabi. Okay? I am Beverly Nasino. Half Ilocana, half Bisaya. Okay? I am a librarian by profession. I am 42 years old. Supervisor ako dati ng advertising company for how many years? Right now, I am a senior marketing director here in IMG Financial Educator and certified licensed ng underwriter. Okay? Next one is, sino nga ba si IMG kabayan? Maraming nagtatanong. Legal ba yan? Legit ba yan? Okay? Ang IMG po stands for International Marketing Group, na kung saan we are one of the biggest and fastest growing financial services po sa Pilipinas po ngayon. And we assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building proper financial foundation po kabayan. Then we have established partnerships with the biggest companies sa financial industry as financial brokerage. So ang ating main office po ay matatagpuan sa 9th floor Kings Court Building 1. Diyan po ako pumupunta ng Saturday. Okay? Meron po tayong face-to-face na webinar po dyan. So located at Chino Roces Avenue, Makati City. Okay? So dito po sa IMG, nandyan po si Senador Raffy Tulfo, okay, Miss Corina Sanchez Rojas, and Tito Boy Abunda. Sila, okay? Sila po ang ating mga tinitingala na mga nagpro-promote at ating mga frontline sa IMG. Bakit nga ba nandyan sila in IMG? It's because they believe and support the advocacy of IMG towards financial education. So sila pa lang po, legit na po ang IMG. Okay? Next one, ang IMG po ay meron po tayong license sa SEC, that is A220-3947. Okay? Pwede nyo pong i-check yan sa SEC Express. Okay? Ilagay nyo lang po yung serial number po ng International Marketing Group, lalabas na po dyan na license po ang International Marketing Group kabayan. Dito po sa IMG, meron pa tayong global campaign for financial education. Okay? At we have also different satellite offices. We have Paris, okay, Milan, Barcelona, Hong Kong, Macau, Taiwan. Here in Metro Manila, meron po tayong dalawa. Makati, okay, sa Kings Court at World Center, Makati City. Dito po sa IMG, meron po tayong campaign na kung saan 30 million katao sa taong 2030 ang maturuan about financial education. Ito po ay ang financial literacy campaign po natin. At
Nung tayo po ay nag-aaral, di ba po, elementary, high school, college, di ba mayroon tayong libro na sinusunod, tama? Same here, dito po sa IMG. May book din po tayong sinusunod. Ito po yung The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial education. Nasabi, financial education is not just for the wealthy, mayaman. It is for everyone. Ibig sabihin, maganda ka man, hindi ka man maganda, gwapo ka man, hindi ka man gwapo, pipi, bulag, or ano bang kapansanan meron ka. Ano man ang estado mo sa buhay, kabayan. IMG is for everyone, para po sa ating lahat. Okay? So ngayon dito po sa IMG, tinuturo po ang pagbibuild ng solid financial foundation na hinahalin tulad po siya sa pagpapagawa ng bahay na dapat raw pag nag-build ka ng bahay, di ba magsisimula ka sa baba? Tama? Pataas. Same here. Para yung foundation ng bahay mo is solid, matibay. Para dumating man yung bagyo, dumating man ang lindol, hindi masisira yung pinatayo mong bahay. So same dito sa pagbibuild ng solid financial foundation natin. So ano yung unang isaalang-alang mo? So ano yung poste na yun? Yan po yung proper healthcare, kabayan. Na kung saan darating ang panahon, magkakasakit at magkakasakit tayo. Diba? Dahil hindi tayo immortal. Darating ang panahon na pag dumating yun, hindi natin alam kung ano ang sakit na dadapo sa'yo, kabayan. Paano kung yung sakit na dadapo sa'yo, kabayan, pang milyonaryong sakit? Hindi ka handa. Wala kang healthcare. Pwede mo mabenta yung mga investment mo, kagaya ng lupa, sasakyan, o bahay, o ano pang investment meron ka. Kaya dapat, nandyan ang ating healthcare. Nabigyan mo ng tuon ang iyong healthcare. Para tatanda ka man, merong aagapay sa iyo, kabayan. Okay? Next one, ayan, itong gusto-gusto ko life protection. Sabi ng iba na nakakausap ko, ay ma'am, ayaw ko ng life protection na yan. Kasi kailangan ko pang mamatay bago ko makuha yung aking insurance na yan. Ang tanong lang, kabayan, mahal mo ba ang mga anak mo? Mahal mo ba ang asawa mo? Ikaw, breadwinner. Paano pag dumating yung point na nawala tayo? Diba sabi nga po ng isang pare, kahit gaano ka kaingat, let's say sa mga nagdadrive ng sasakyan, hindi ka nagdadrive na nakainom. Kasi maingat ka. Paano kung yung kasalubong mo hindi maingat? Ibig sabihin, pwedeng may mangyari. So, importante, especially sa mga breadwinners, na meron tayong life protection. Para dumating man yung panahon na yon na mawala tayo sa ating pamilya, tuloy ang buhay nila at hindi sila magiging kawawa. Dahil as a breadwinner, nakadepende ang pamilya mo sa iyo Nakadepende sila sa binibigay mong pera. Kung wala kang perang ipapadala o ibibigay sa kanila, hindi sila makakakain. Paano kung biglang nawala ka, kabayan? Ano ang mangyayari? Kawawa ang pamilya mo. So, kailangan, meron ka yan. Para mawala ka man, tuloy-tuloy ang buhay nila. So, pipili ka kung anong gusto mo. Actually, sa ibang bansa po yung life protection is obligado sila. Kaya sa ibang bansa, yung mga tumatanda, mas lalong mayaman. Kasi may mga pension na, mayroon pang mga insurance, may investment pa, at ang kagandahan sa kanila, dahil may healthcare sila, mayroon sila at kaya nilang kumuha ng caregiver nila, kabayan. Sana ganoon din sa Pilipinas. Sana mapatupad din yan. Na obligado tayong kumuha ng healthcare, obligado tayong kumuha ng life protection para hindi tayo magiging pabigat sa lipunan. Okay? So, what's the next? Next one po ay ang debt management. Utang. So, mostly po sa atin, may utang. Hindi po masamang umutang. Depende po sa utang, kabayan. Dalawa po ang klase ng utang. Good utang, bad utang. So, unahin natin ang good utang. Halimbawa, itong si Ma'am Ligaya, kumuha ng
sasakyan, pang-Grab. Umutang siya ngayon sa bangko. Every day, makita po yung Grab. So, meron siyang pambayad every month doon sa kanyang inutang sa bangko at merong pumasok na kita. So, that is a good utang. Paano naman po yung bad utang, Sir Leo? Ibig sabihin po ng bad utang, halimbawa, nagpa-birthday ka sa anak, Sir Leo, umutang ka ng 100,000, nagpa-it-all-you-can ka sa mga bisita mo. Pagdating sa bayaran, namoblema ka kung saan ka kukuha ng iyong pambayan para i-please yung mga tao. Honestly speaking, karamihan po ng Pilipino ay ganun. Hindi ko sinabing lahat. Mostly, Filipinos. Tinitignan nila, they are very conscious sa sasabihin po ng ibang tao. Huwag niyo pong i-mind yung sasabihin ng ibang tao. Tignan mo yung present situation mo. Okay? Kasi po, ang utang ay pwedeng maging anay sa ating financial foundation natin. Okay? Pwede po yung mag-drag sa inyo pababa. Yung utang na yan na nagiging anay. So, anong sunod? Ayan, maraming matatamaan dito. Bakit? It's because sa ating mga Pilipino, marami po ang emergency fund. Emergency rather. So, ano-ano yung mga emergency? Nandyan na yung nawalan ng trabaho. Nawalan ng nagkasakit ang anak. Nasira yung motor. Malakas ang ulan, nasira ang bubong. Di ba? Tayong mga Pilipino po, marami tayong emergency, kabayan. Kaya lang, karamihan po sa atin, wala pong emergency fund. Kaya ang nangyayari, dahil walang emergency fund, naghahanap ng pag-uutangan. So, dapat daw po dito, meron kang 6 months na ipon para meron kang emergency fund. So, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, kung ang expenses mo sa isang buwan is, let's say, napakasimple ang pamumuhay mo. Let's say, 20,000 lang. Okay? Hindi ka maluho. As in, puro ka lang mga simple lang na pagkain. So, 20,000 lang yung budget mo sa isang buwan, halimbawa lang. Times 6, that is 120. Dapat nakalaan yan sa emergency fund. Na pag mayroong emergency, meron kang panghuhugutan. Hindi pag-uutangan. Okay? So, klaro tayo dyan, kabayan. So, kailangan meron pang emergency fund. Last, build investment. Kung titignan natin, bakit napakahuli po ng build investment? Pati nauna yung iba. Para yung mga investment mo, magkasakit ka man, hindi mapapakialaman yung investment mo. Kaya nandun siya sa taas. Secure mo muna yung mga nasa baba. Sunod, pangatlo, pang-apat. Last na ang build investment po natin. Paano natin masusunod ang pagbibuild ng solid financial foundation, kabayan? Kailangan increase cash flow, income. Kasi kung ang sahod mo, eksakto lang, ano pwede mong gawin, kabayan? Number 1, sa mga babae, karamihan po ito, nakikipag-chismisan sa Marites. Ano ginagawa? Chismis si ganito, chismis kay ganito. Walang nangyayari sa buhay kasi negative ang ina-attract mo. So, ang pinaka-the best na gawin, maghanap ng mga extra na pwedeng pagkakitaan, pangdagdag, okay, sa ating pera na pumapasok. Para may pang-invest ka, may pang-puan ka sa healthcare, may pangkuha ka ng life protection, okay, and a lot more. Okay? So, sa ating buhay, meron tayong dapat gawin. Tamang pag-create ng plan. Okay? So, kung tayo, ano tawag yan, magmuni-muni tayo ngayon. Kaway-kaway sa mga OFW. Bakit ka nandyan sa ibang bansa? 2 years ago, 3 years ago, pinlano mo na pumunta ka sa ibang bansa. Dahil napakaliit ang sahod mo sa Pilipinas. So, yun yung plano mo. Ginawa mo plano. And you take action para mabago ang buhay ng pamilya mo, makakain ng maayos. So, yun yung plano mo noon. Na ito na yung kasalukuyang sitwasyon mo ngayon. Nasa ibang bansa ka kasi yun ang pinlano mo. Ngayon, simula ngayon, after 5 years, after 10 years, after 15 years, kabayan,
Ano ang gusto mong mangyayari sa buhay mo? Stagnant? O mas lumubog ka pa? Or umangat or naging progreso ang buhay mo after 10 years, after 15 years, after 20 years? It will matter kung ano ang desisyon mo ngayon, kabayan. Kaya be wise and be smart sa perang pumapasok sa'yo. Okay? So itong X-curve po na to, represent yung ating red ay responsibility line. The blue line represent money line. Kung bata ka pa, normally wala ka talagang pera. Pero dapat sa pagtanda mo, dapat may pera ka na. So bata ka, wala kang savings, di ba? Pero marami ka pa rin responsibilidad kahit wala kang pera, wala kang savings. Sa pagtanda mo, dapat yung responsibility mo dapat bumaba na kasi tapos ka na magpaaral, wala ka na masyadong utang, wala ka na dapat utang. Di ba? Kasi yung mga responsibilidad mo dati, tapos na, dapat nag-i-enjoy ka na lang ng pagtanda mo, kabayan. Okay? So dito, habang bata ka pa, ang mga responsibilidad mo, nandyan yung pagkain, shelter, clothing, education, health, okay, utang, or loans. Saan mo kukunin yung pambayad mo dyan? Of course, nagtatrabaho ka. Kailangan mo magtrabaho. You are working for money. Ang tawag dyan, active income. Kasi kung wala kang active income, anong pang kain mo? Nga. Di ba? So sa ating pagtanda, dapat may big savings at may passive income ka. Ma'am, naguguluhan ako. Ano po yung passive income? Ibig sabihin po ng passive income, yung pera mo, kahit tulog ka, kahit nagbabakasyon ka, nagtratrabaho ka ba yan? Ikaw, OFW, nagtatrabaho ka dyan, ikaw dito sa Pilipinas, nagtatrabaho, hihinto ka sa pagtatrabaho dahil tatanda at tatanda ka. Pag nag 60 years old ka na, 61, 62, tatanggalin ka na, papalitan ka ng mas bata. Okay? So dapat, meron kang passive income. Kaya mag-ipon ka na ngayon para may passive income ka pagdating ng panahon na tumanda tayo, kabayan. So dito sa gitna, buhay yan. Okay? So dito pala, sa ating pagtanda, meron pa tayong responsibilidad. May pagkain, shelter, clothing, education. Dapat wala ka na utang. Pero bakit naka-highlight yung health, kabayan? Kasi sa ating pong pagtanda, dyan na po lumalabas yung si rayuma, si diabetic, sino pang mga sakit dyan. Okay, lalabas yan sa ating pagtanda. Okay, so mas mahal na yung expenses natin, especially pag yan lumabas, yung mga health na yan. So sa buhay natin, ang gitna nandyan. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa ating kabayan. Okay? Ano yon? Die too soon, mamatay ka ng maaga. Okay? Si Pedro, mamatay ng maaga. Or, you live too long. Diba? So, pwedeng dalawa lang talaga ang mangyayari. Ang tanong, paano if you die too soon? You have a good plan. You created a good plan. It's okay. Kasi mayroong protected ang pamilya mo. May income replacement na makukuha ang iyong pamilya, kabayan. If you have life insurance. How about if you live too long, kabayan? Okay, if you live too long, so ibig sabihin, retirement period mo na yan, tumanda ka na. It's okay. Pag maganda ang pag-create mo ng plan para sa future mo, nagkakaroon yan ng living on interest doon sa mga investment mo. Diba? At ang kagandahan yan, ikaw makikinabang doon sa mga investment mo. At ang kagandahan yan, kabayan, mabango ka sa mga anak mo. Kasi kung marami kang pera, pagtanda mo, pag-aagawan ka ng mga anak mo. Anong gusto mo, kabayan? Dalawa lang yan. Okay? Pag-aagawan ka or pagpapasahan ka. Pwedeng mangyari yan. Tignan mo yung mga matatanda na nasa paligid mo, especially dito sa Pilipinas. Maraming kawawang mga matatanda. Edukado pa yung ibang mga anak, mayaman yung mga anak, pero nagiging kawawa sila sa kanilang pagtanda. Dahil hindi nila napagtuunan ang plano ng kanilang retirement years. Okay, so ngayon pa lang, take action para sa mga plano mo sa buhay mo. Okay? Take risk.
Okay? Para may mabago at meron kang mas simulan. Kasi ganito lang yan, kabayan. Ay, maganda, gusto ko, plano ko, plano ko, plano ko. Pero, hindi ka naglalagay ng effort, hindi ka nag-take action, hanggang dream na lang siya. Ikaw pipili nun kung gusto mo dream, dream, dream lang. Okay? Okay? Next, ito. How do we make money work for us? Meron palang ganun, Ma'am Bev? Yes, of course. Ayan. Yan yung rule of 72, power of compounding interest. Alam na yan ng mayayaman. Kaya lalo po silang yumayaman. Ang mahihirap, lalong naghihirap kasi laging nai-scam. Kasi ang karamihan kasi ng Pilipino, pag mahirap, gusto nila, madaling yumaman. Maglagay ng 10,000 next month, 20,000 na ha. Papasok agad. O di nga, umiyak siya. Okay? Eh ang mga mayayaman, mga mauutak, mga wais. Bago ko pasukin yan, tignan ko muna yan kung legal ba yan. Tignan ko nga nasa SEC ba yan. Dapat ganun tayo mag-isip. Pag nakita mo ng legal, take advantage agad para mabago ang buhay natin. So rule of 72, power of compounding interest, ano yan? Dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take your money to double. Paano yan? Halimbawa, naglagay ako sa bangko ko, savings account ng 10,000 pesos. Maintaining balance po yan sa bangko, whether you like it or not. Okay? So ngayon, itong si bangko po ay magbibigay ng 1%. Pero honestly speaking, sa bangko po na doon ako may bank, isang BDO, 0.006 ang percentage per annum. Wala pong 1%. May tax pa po yan. Tignan ninyo ang inyong mga passbook, kabayan. Okay? May tax yan. So ngayon, susundin natin yung rule of 72. 72, i-divide raw natin sa 1%. 72 years, kabayan, magdodoble ang aking 10,000 sa bangko. So, naging 20,000. So, 42 ako plus 72. Ayaw ko nang computein. Patay na ako niyan, pura usog. Okay? Hindi ko na mapapakinabangan yung 20,000. At yung 20,000, napakalit na kung mabuhay man ako ng matagal. Okay? So, dito, mag-set tayo ng mga example. Halimbawa, si Ma'am Bless, naglagay ng pera sa time deposit sa bangko. So, yan ang halimbawa po ng 4%. Time deposit po sa bangko. Okay? So, 72, i-divide mo raw yung annual interest. So, 4% para sa time deposit equals 18 years. So, ang pera mo raw ay magdodoble every 18 years. So, halimbawa, si Ma'am Bless, naglagay siya nung 29 years old. 100,000. After 18 years, dumoble. After 18 years, tumanda rin siya syempre. Dumoble ulit yung pera. So, yung 100,000 niya, nung 29 years old, at the age of 65, naging 400 kasi nagpo-compound yung kanyang pera dahil may compounding interest. Okay? So kabayan, tingin mo ba yung inilagay mo sa bangko? Okay? Ininvest mo sa bangko. Ilalagay lang ba yan ng bangko sa vault? No. Dahil hindi kikita yan, hindi malulugi na si bangko. Ang gagawin po ni bangko, ilalagay po niya yan sa mas mataas pa na investment or platform para kumita pa. Kasi meron silang babayaran na si Q. May mga teller. O ano pa ba dyan kailangan nilang bayaran? Yung nagde-deliver ng mga letter. O, di ba? Yung panibagong card mo sa BDO, i-deliver sa bahay mo. Sasahuran niya ng BDO. So, ilalagay nila halimbawa sa 8% kabayan. Okay? Follow the rule of 72. So, 8% ilalagay nila. So, 72, i-divide mo sa 8% per annum equals 9 years. Magdodoble ang iyong pera. Ma'am Bless. So, same scenario. 29 years old, si Ma'am Bless, naglagay ng 100. Plus 9 years. Plus 9 years. Eh, syempre, tumatanda rin siya. Yung pera niya ng 100, naging 1,600,000. Wow. Kasi kung alam mo yung 8%. Okay? Eh, paano kung itong si bank, inilagay niya po sa mas mataas sa 12%. Wow! Sana all. Diba? Yun ang hilig yung mga Pilipino eh. Sana all. Bakit nagsasana all ka? Dapat, gayahin mo. Huwag kang sana all. Mangarap ka. Okay? So, 72, i-divide mo
sa 12% equals 6 years. Magdodoble ang iyong nilagay na investment. Same scenario tayo. 29 years old si Ma'am Bless, naglagay ng 100,000 plus 6 years. Plus 6 years. Plus 6 years. Wow! Ma'am, ang laki ng difference. Dito po sa 4%, nung 65 years old siya, 400. Ma'am, dito sa 12%, nung 65 years old siya, naging 6,400,000. Wow, ma'am, ang yaman ko na. Sad to say, nilagay mo lang siya sa 4%. 400,000 ibibigay po ng bank sa'yo. Yung 6 million sa bangko po. Kasi sila ang naglagay sa 12% na investment. Knowledge is power, kabayan. Okay? Nung unang panahon, nung kapanahunan po ni Marcos, ng mga lola pa natin, totoo na mataas po ang interest rate ng bangko po noong unang panahon. Kaya lang, as the time goes by, naging less than 1%. Less than 1%, kabayan. Sad, pero realidad. Next, saan natin pwedeng ilagay ang ating pera? Okay, ito yung nasa gitna, ako yan, ikaw yan, tayo yan. Ngayon, ilalagay natin yung pera natin sa bank. Anong tawag sa'yo? Depositor, kasi nagdi-deposit ka lang ng pera. Okay? Anong tawag doon sa pera mo sa bangko? Savings account. Ngayon, itong si bank, isipin mo kabayan, ako may maintaining ako na 10,000, di ba? Si Ma'am Bless may 10,000, si Sir Pedro may 10. Iba, maraming tao, di ba? Maraming member, maraming depositor. Sabihin mo na lang na milyones. Ilagay ngayon ng bangko yung milyones na yan sa government securities, commercial papers, stocks and equities, okay? That is the Philippine Stock Exchange, retail loans, real estate, kabayan. Mapapawaw ka. May 12% nakita ngayong isang taon. Ngayon, lalagay mo naman yung pera mo sa mutual fund. Anong tawag sa'yo? Shareholder. Bakit ako shareholder? Kasi meron akong stocks sa mga kumpanya na nasa loob ng mutual fund. Ang tawag doon sa pera ko ay investment. Kasi lumalaki po yan. Kaya investment. Ngayon, itong sa mutual fund, ilalagay po nila sa tatlo lang. Ano yon? Government securities, okay? Commercial papers, stocks, and equities. Nag-earn siya ng 12%. So magkano po ang mapupunta? Sa bank, less than 1%. Sa mutual fund, 12%. Ma'am, bakit? Yes, dahil may Republic Act po yan. Republic Act number 8424, otherwise known as the Tax Reform Act of 1997. Okay? Gains realized by investors upon redemption of their shares in a mutual fund have been excluded, okay, from definition of gross income effective January 1, 1998 and are therefore not subject to personal income tax return, kabayan. Okay? So, paano pa yung workflow ng mutual fund? So, ganito yon. Ang workflow ng mutual fund. Investor, tayo yan. Okay? Pera ko, let's say, meron akong 200,000 ako na dyan sa mutual fund. Pera ni Ma'am Bless, meron siyang 50,000. Pera ni Sir Jeff, meron siyang 5,000. Okay? Lahat ng pera po natin lahat, pagsasamahin. Ilalagay po sa fund house. I-appoint po siya sa mga fund manager. Ito pong mga fund manager they are professionals sa larangan po na yan. Okay? Ilalagay po niya i-invest po niya yung ating mga pera sa mga securities, like golds, bonds, stocks, na kung saan nakapaloob po dyan ang mga malalaking kumpanya. Multi-billion companies such as Ayala, SMDC, lahat na hawak ng mga C. Okay? Petron, GMA, and a lot more. Ngayon, babalik po sa atin. Return, ROI, return of investment. Diretso po sa atin na mga investor, kabayan. Okay? How much can you save to achieve your goal?
Magmamatter yan, kabayan, kung ano yung goal mo. Hindi ko goal. Halimbawa, kung ang goal mo, gusto mo sa isang taon, meron kang 12,000 na ipon. Okay? Kasi ang tanong lang dyan, bakit ka ba kasi nag-iipon? Nag-iipon ka para sa sarili mo. Para kung may emergency ka, meron kang paghuhugutan, hindi pag-uutangan. O, at para meron kang investment na katagalan, lumalaki ng lumalaki. Okay? So, halimbawa, 1,000 yung kaya mo every month. So, kung if that is 4%, after 30 years, meron kang 694,000. Not bad. That's good. How about kung 12% siya? After 30 years, meron kang 3 million mahigit. Very good. Ay, ma'am, masyadong maliit. Yabang, ano? Ulit, masyadong maliit yung 1,000, ma'am. Kaya ko ang 5,000. Wow. Kung 5,000 ang kaya mo, very good yan. In 10 years, milyonaryo ka na. Okay? Kung 12% siya. Okay? Ma'am, mas kaya po, ma'am, ng 20,000. Ay, super, very good talaga yan. Humahangin na ata sa labas. Pero may mga tao talaga, guys, na kaya yan. Okay? So, sa 5 years, kung 4%, may 1,300,000 plus siya. Kung 12% siya, 1,600,000 plus. Good, di ba? Nice. This is for illustrative purposes only and not indicative of any investment. Past performance is no guarantee of future results. Okay? So ngayon, dito sa IMG, meron tayong sinusunod na book na formula na kung saan ito isinulat po ni Brother Bu Sanchez. Siya po ay isang Catholic religious speaker. Ano itong pay yourself first? Ito yung abundance formula. Okay? Karamihan sa ating mga Pilipino, kaya walang ipon. Alam mo kung anong nagiging senaryo natin? Ako, ganun ako dati, guys. Na ano yun? Pag may sahod, bayad utang, grocery. Kung anong naiwan, pagkakasyahin. Kung yun ang lagi mong ginagawa, buwan-buwan, wala talagang matitira. Pero, nung ginawa ko ang abundance formula, 100%, mayroon akong naipon. Mayroon akong savings. Okay? Na kung saan, sabi the abundance formula, pag meron kang income, that is 100%. 10%, syempre, magbigay ka naman sa simbahan. Kasi sabi nga nila, ang damot-damot mo naman kung hindi ka makapagbigay ng abuloy mo or tithes mo sa church. Yan yung nasa Bible po yan. Okay? Yung tithes po na yan. Tayo po, bilang Pilipino, Kristiyano, kailangan po tayo yung magbigay ng tithes. Pagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Nandito ka sa mundo. Ginagabayan ka ng Panginoon. So, malaking bagay. Okay? So, 20% kabayan. Yan yung tinatawag na bayaran mo ang sarili mo. 20%. I-try nyo siya monthly. Panigurado makakapag-ipon ka. So the rest of that is 70%. Diyan na yung pambayad mo ng bahay ba, pag-grocery mo ba, okay, whatsoever. Para kung ano man ang naiwan, yun ang babudgetin mo. Okay? Ang pinakakinyan kabayan, dapat nagsusulat ka. Okay? Ng mga expenses mo para na-monitor mo. Okay? Para nasusunod mo, may guide ka baga. Kasi kung hindi ka nagsusulat, wala kang guide. Magulat ka na lang, wala nang laman yung wallet mo, uutang ka na naman, wala pang sahod. So no tayo dyan. So dapat talaga, disiplina. Discipline is the key. Okay? Ayan. What is the best healthcare, health maintenance organization sa atin? Okay? So meron tayong short term. Wait lang. Okay, meron tayong short term. Your benefit as an employee, yearly renewal yan. Pero sad to say, sa atin po dito sa Pilipinas, kabayan, hindi po lahat ng empleyado, meron pong short term. Yung iba pong kumpanya, hindi po nagbibigay ng short term. Okay? Na itong short term po na yan, habang nagtatrabaho ka dyan, bibigyan ka nila ng short term. Na pag na-hospital ka, may tutulong sa'yo. Pero pag nag-retire ka, syempre wala na. Kung aalis ka sa kumpanya, of course, mawawala na rin po yun. Okay? So, anong halimbawa ng mga healthcare short-term po na yan?
Nandyan na po yung MaxiCare, okay? FlexiCare, okay? Merong Medicare Plus and a lot more. Na kung saan, pag aalis ka, hindi mo siya madadala. Short term lang talaga siya. Halimbawa, hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit yung specific amount na para sa short term mo. Thank you, Lord, hindi ka nagkasakit. Total, binayaran naman ng kumpanya. Kung nagbayad ka, sayang. Diba? Pag umalis ka na sa kumpanya, hindi mo na madadala. So yung isa naman ay long-term care plan na kung saan your benefit magsisimula sa edad mo ngayon hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa retirement years mo. 61 and beyond pwede. So yan po ay may sariling webinar. Okay, na pwede mong tanungin sa akin or sa agent na nagpapasok sa iyo dito sa webinar regarding sa webinar ng Kaiser International Health Group Incorporation. Okay? Kung ano yung mga benefits po niya. Okay? So ngayon kabayan, kung magkakasakit ka ba, saan mo gusto? Executive, payward, o charity? Kung ako po ang tatanungin, honestly speaking, pipiliin ko po syempre executive. Diba? Kasi nagkasakit ka pero ang lugar mo is para ka lang nasa hotel. So, feeling mo nagbabakasyon ka lang. Pero syempre, pricey, mahal. Okay? Or dito naman tayo sa payward. Okay? Individual bed. May mga katabi ka, magchika-chikahan ka. Medyo mura siya kunti kumpara mo dun sa executive. Pero, kung wala kang healthcare, kabayan, mapupunta ka talaga dito sa charity. Pumunta ka dyan, ang sakit mo lang, na-dehydrate kasi kumain ka sa labas. Okay? Kumain ka sa labas. Ngayon, uminom ka ng tubig. Biglang pag uwi mo, nagsuka-suka, nagtae-tae, nagpa-confine ka. Ngayon, since sa charity ka, marami ka mga katabi sa higaan. May mga sakit na nakakahawa yan o ano bang mga sakit nila. Paglabas mo sa hospital, nahawaan ka na ng sakit. Posible ba? Yes, posible. Okay? So ngayon, sino nga ba ang makakatulong sa'yo para i-build mo ang iyong solid financial foundation, kabayan? Una, si bank, si broker, si agent. Ang isa, si IMG, membership benefits, kabayan. O, discuss natin tong A para malinawan kayo. Yung A po, ito po yung traditional na industry po natin. Di ba? Pag bibili ako ng sasakyan, dadaan ako sa agent, tama? Bibili ako ng insurance, dadaan ako sa agent. Bibili ako ng bahay, dadaan ako sa agent. Mag-i-invest ako sa COL, dadaan ako sa broker. Okay? Kukuha ako ng healthcare, dadaan ako sa agent. Dadaan at dadaan ka sa mga taong yan. Dahil traditional industry po siya. Pero pag dumaan ka naman sa mga tao na mga broker agent, meron po yan syempre kabayaran. May entry fees and management fees. Okay? Up to 20% tax returns. At yung mga bank, agent, broker, will earn commission sa mga financial product na iyong bibilhin, kabayan. So ngayon, dito tayo ngayon sa IMG membership benefits. Ito po ay bagong style na ng henerasyon. Binabypass ang middleman. Okay? Alimbawa, bibili ka ng iyong insurance, kukuha ka ng bahay mo, ng kotse mo, okay? Kukuha ka ng investment mo sa Rumber Financials, sa COL, sa BDO Nomura, okay? Sa Metro Asset Management, okay? BPI Asset Management. Okay? Since member ka ng IMG, hindi ka nadadaan sa mga agent at mga broker. Direct access ka sa mga financial companies. Enjoy ka ng discount sa mga product na gusto mong bilhin. Ikaw ang nagiging money manager ng sarili mo, kabayan. So pili ka, anong gusto mo? Kukomisyonan ka, kukuhanan ka ng komisyon ng agent mo, ng agent na yon, or ikaw na ang magiging agent at kukuha ng komisyon. So dito na ako. Okay? Dito na ako sa platform na ito. Dito sa IMG. Okay? So makakatulong sa akin, IMG. Okay? Ano-ano ang mga benefits ng IMG, kabayan? Okay, una, okay, meron tayong free ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Okay?
Free ebook, financial workbook. Tanong nyo lang po yung mga nagpapasok po sa inyo dito. Or pwede rin kayong magtanong sa akin. Okay? Next one. 3, 4, 5, 6, 7. Ito po ay mga workshop. Okay? Na kung saan, pag hindi ka member ng IMG, babayaran mo yan. Pero, pag member ka ng IMG, kahit paulit-ulit mong atinan, libre po yan, kabayan. Okay? Kahit paulit-ulit mo siyang atinan, libre po yan, kabayan. Di ba sabi nga po, learning is a continuous process. Walang hangganan upang matuto. Okay? So ngayon, number 8, free financial check-up. Ha? Bakit ganun, Ma'am Bev? Meron din palang financial check-up? Of course. Hindi lang ang ating mga katawan. Kasi nagkakasakit din ang ating mga bulsa. Lalo na kung ikaw ay magastos. Kahit ano lang ang mga binibili mo. Kahit hindi naman kailangan ibinibili. So dapat matuto tayo mag-manage ng maayos ng ating mga finances. At dito sa IMG, tuturuan tayo niyan. Stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-up. Dito ko lang yan natutunan kung paano yung pagmamanage ng maayos. Okay? May mga webinars po tayo dyan. Free. Okay? So number 9, AFP, Associate Financial Planner Certificate Program. Exclusive sa mga member lang po ng IMG. Okay? Pag local, nasa 5,000 ang hindi member. Pag member ka, 1,500. Sa abroad, that is 10,000. Pag member ka ng IMG, 2,500 na lang para dito sa certificate ng Associate Financial Planner. Okay? May asosasyon po tayo dyan. Okay? Number 10, up to 300 free personal accident insurance. Mga free gifts po yan dito sa IMG. Okay? 100, 200, and 300,000 pesos. Okay? Then number 11, Fidelity Life, convertible into memorial. Ma'am, meron na po akong St. Peter. Hindi ko na kailangan niyang Fidelity Life na yan. Kung nangyari man po yon, you can use the St. Peter. Kunin mong cash yung 50,000 pesos. Kukunin po na cash ng ating mga beneficiaries. Okay? Number 12, IMG Vision Care. Okay? Free IMG and Kaiser frames. Ang babayaran lang po natin dyan is yung kanyang lens. Dalawa po yan every year ang ating makukuha. Okay? Next, 13. Pag member ka ng IMG, free unlimited consultation sa mga medical center po ng Kaiser. Okay, Makati, EPSA Cavite, Mactan, Robinsons Place Manila, Robinsons Galleria, SM Santa Rosa, SM San Pablo, SM North EDSA, SM Seaside Cebu, SM City Cebu. Okay, number 14, discounted po tayo sa mga medical services. At number 15, sa ating mga immediate family, discounted po sila sa medical services din po. Okay? Next, 16. Honestly speaking, isa po ito sa aking nagustuhan dito po sa IMG na pwede ka palang maging investor rather, dito sa IMG. So ito po ay in partner with Rumber Financials. So pag tayo po ay member, automatic po tayo ay mutual fund investor. As a new member, automatic meron ka ng 1,000 pesos. Automatic po yan, may laman na po ang iyong mutual fund. Okay? Sa IMG Soldivo Mutual Fund. At ang nagustuhan ko po dito, pwede kang magdagdag as low as 20 pesos. Ma'am, nakakahiya naman, ma'am. Na-try ko po, pumunta ako ng BDO. Naghulog ako ng 20 pesos. Hindi po ikaw nakakahiya. Hindi ka nila sasabihan, bakit 20 lang hinulog mo? Hindi po. You try. Sa mga members na, itry nyo po. Okay? Kasi mas maganda na lagi tayo naglalagay para nagiging disiplinado po tayo. Nagiging habit po natin. Okay? So dito, nilalagay po ang ating mga investments sa top 10 holding companies na nakalagay po dyan. Halimbawa, SM Investment Corporation under ng mga C. Okay? Ayala Land Incorporation, Ayala Corporation under ng Ayala. SM Prime Holdings Incorporation, Bank of the Philippine Island, BDO Unibank Incorporation,
and a lot more na nakalagay po dyan. Okay? Next, number 17, healthcare products and services. Okay? Long-term care. Okay, long-term care, senior care, short-term care. Next, 18, life insurance exclusive to IMG members. Yan po yung sa most 18. Number 19, amazing ito guys, itong number 19. Bakit? Exclusive to IMG members lamang. Every time na magta-top up tayo sa ating mutual fund investment under po ng Rumber Financials, zero entry fee. Anong ibig sabihin? Kung naghulog ako ng 20 pesos sa bangko ng BDO under ng International Marketing Group, 20 pesos po ang mapupunta doon sa investment ko. Makikita mo po sa portal mo na mo-monitor mo. Okay? So, amazing. Kasi kung hindi ka member, magbigay ako ng information. Pag hindi ka member po ng IMG, mag-i-invest ka po sa Rumber Financials, sa COL, sa BDO Nomura, sa Metrobank Asset Management, BPI Asset Management, meron pong 2% entry fee at 2.3 management fee. So, nabawasan yung iyong inilagay. So, dito sa IMG, mutual funds at zero entry fee. Amazing. Okay? So, number 20, access to stock online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Ito po yung MyTrade. Direct investing po yan sa stock market. So, hindi ko po siya ina-advise kasi medyo risky po yan. Dito lang po muna tayo sa mutual fund. Okay? Number 21 is IMG partnership with Pera Padala Palawan. So, meron tayong mga discount po dyan since partner natin ang Palawan. Pagdating po sa IMG na mga top-up, okay, membership, or sa Kaiser natin, pwede po tayo dito sa Palawan. Okay? 22, 23, 24. So, ang 23 po natin, ito po yung non-life insurance. So, ano yung non-life insurance? Hindi ko maintindihan. Meron palang life insurance, may non-life insurance. Yes. Kagaya po na may mga sasakyan. Okay? Parang si Sir Gleo kanina may sasakyan. Yung sasakyan, meron po yung mga insurance. May comprehensive insurance. Okay? Na pag member ka po ng IMG, meron po tayong discount, huge discounts. Okay? Same din po sa 23. Okay? Pag member ka ng IMG, bibili ka ng real estate, meron ka pong discount na malaki kasi member ka ng IMG. Partner tayo ng SMDC, Ayala, DMCI. So may mga planong bumili ng kondo, lupa ng Ayala, mag-member ka muna ng IMG para yung kita ng agent mapunta sa'yo, kabayan. Hindi mapunta doon sa agent. Okay, clear. So 24 special discounts on memorial lots. Okay? Next, 25, 26, 27, 28, sa mga courses po na yan, meron tayong special discounts as a member po ng IMG. Okay, 29, Everest Memorial Service. Okay? First po dito sa Pilipinas na 24/7 Memorial Concert Services in the Philippines. Okay, number 30, kaway-kaway sa mga mayayaman. Maraming sasakyan, maraming bahay. Dito ka pupunta sa EPS Max to preserve, yung asset mo ma-preserve. Okay, may discount po dyan. Okay, number 31 is IMG Auto Program. So kung may plano kang bumili ng sasakyan na bago, maging IMG member ka. Dapat IMG member ka muna, kabayan. Para yung discount, magkakaroon ka ng huge discount, savings, at mai-enjoy mo ang personalized assistance and enjoy yung hassle-free car purchase experience. Kasi ang kumpanya natin at ang kung ano bang kotse ang napili mo, like sa Toyota, sila na po ang makikipag-negotiate dyan or makikipag-usap regarding dyan. Kasi may partner po tayo meron po tayong auto program. Partner po natin yung mga nagbebenta po ng mga sasakyan. As long as bago ang ating bibilhin. Okay? So ngayon, 32. I am enjoying this actually. Okay? Naging nanay ako, naging plain housewife ako ng ilang taon. Wala akong ginagawa, kundi alaga lang ng mga asawa at anak. Okay? So dito po sa IMG, meron tayong entrepreneurship, kabayan. Be in the financial industry.
own a business, o saan ka pa, become a financial educator like me. Own your time, online system, help families, achieve yung gusto mo na income, become utang-free kabayan. Kagaya ko, wala na akong utang. Okay? Can be part-time or full-time. No quota, walang pressure. Permanent position, no demotion. At ito ang pinaka nagustuhan ko. Ownership and visiting rights. Ma'am, ano yan? Di ba dati po I was a supervisor in advertising? Dito po sa Quezon City. Nung umalis po ako, pinalitan lang din po ako. Kahit gaano pa ako kagaling, papalitan pa lang. But here in IMG, may nangyari man sa akin, mapapamana ko kung anong posisyon ko ngayon sa anak ko. Amazing? Yes, amazing. And the good thing about that here in IMG, marami tayong travel abroad. Merong mga rewards. May vacation, may cruises, may conventions. Okay? Nandiyan na yung Vietnam, Japan, China, okay, Italy, and a lot more kabayan. So mayroon din tayong mga rewards. Yan yung mga world-class recognition. Ring. Million yan na ring. Pins. Ayun, mayroon tayo niyan. Watch. Meron ako niyan. Car na free from IMG. Wala ako niyan. Pero si Sir Dave, nakakuha niyan noong taong 2021. Kabayan, nakuha niya yung sasakyan po na yan. Libre. Okay? And then 35, okay, meron tayong mga free HMO coverage, short-term coverage sa mga nagdudo ng mission ng IMG kagaya ko. I have short-term coverage na binigay sa akin ng IMG, so that is Kaiser short-term. Na nagpa-check up po ako last year sa St. Luke's. Hospital po yun ng mga mayayaman. Hindi ako mayaman pero napunta ako doon. Nagpa-check up ako, nagpa-pap smear ako. And I thank IMG for giving me that privilege na magkaroon ng short-term Kaiser for doing the mission of IMG. Okay? Ang po natin, sa team po natin, ang founder po natin ay si Sir Dave Vallejos. Napakabata po niya actually, nasa 27 pa lang siya. Pero dati, nag-join siya ng IMG, nasa 22, 23 lang siya nung time po na yan. Kung titignan mo, I'm very proud of this person. Bakit? Taga Davao po siya. Matalino. Siya po ang kanilang cum laude sa batch po nila sa Maritime Academy sa Davao City. Ang tatay niya po ay isang pulis, pero maaga pong namatay ang kanyang tatay. Ang nanay niya po ay isang fish vendor. So kung tutuusin, seaman siya, nakaka-travel siya sa ibang bansa, it's because seaman siya. Kasi pumupunta-punta sa ibang lugar ang kanilang barko. Pero ang nanay niya nasa Pilipinas lang. Never niyang nadala sa ibang bansa. But because of IMG, ang laki ng pinagbago po sa buhay niya. Siya po ay isang Senior Executive Vice Chairman dito sa IMG at the age of 27. Amazing. Alam niyo kung bakit? Kasi malaki ang puso niya na ibahagi ang mission po ng IMG. Because of IMG, mas naging bata po si Sir Dave. Di ba? Mas gwapo si Sir Dave ngayon kumpara mo naman yung dati. Di ba? Ngayon, mas bata siya tignan, pero mas matanda na siya ngayon. Si Mami Daisy rin, mas bumata siya. Bakit kaya ganun? Ako rin, parang napapansin ko, parang mas naging bata ako ng konti nung nasa IMG ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? It's because dito po sa IMG, napapaligiran po tayo ng mga taong positive ang outlook sa buhay. Do you believe that? Kasi kung ang komunidad mo, puro chismosa. Naku, si ganito nabuntis. Ay, si ganito, ay, babae yung asawa niya. Ay, si ganito. Pag ganun ang komunidad mo na sinasamahan mo lagi, magiging ganun ka. Pero kung ang community mo, mga positive ang paningin nila sa buhay, laging positive lang kahit may problema, na-attract ka. Kasi positive sila. Yun ang style ng kanilang environment eh. So nagagaya ka sa kanila. Ako po naniniwala ako, pag may mga milyonaryo, sumama kayo lagi sa mga milyonaryo. You will become a millionaire someday. 100% true. Sumama ka sa mga negosyante. Katagalan, magiging negosyante ka. Kasi naa-attack ka kung ano man yung lagi nilang nagagawa. So amazing. Para sa akin,
Go for IMG. Be part of IMG community. Community of savers and investors. Magugulat ka pag nasa office ako, nag-top up ka na ba? Mababa ngayon ang value ng stock market. Maglagay ka na kahit 50 pesos. See? Anong pakialam mo dun sa kasama mo? But here, because we are a community of savers and investors, nire-remind natin yung mga kasama natin. Kasi gusto mo, hindi lang ikaw ang may ipon, gusto mo rin siya may ipon. So positive, right? Positive. Yan yung tunay na pamilya. Tuturuan ka, tutulungan kang umangat, hindi ka hihilain, pababa. I thank God na naging part ako ng IMG. Okay? So ngayon, 36 is powerful portal. Members portal. Ibig sabihin, mapapunta ka man sa Hong Kong, Macau, Taiwan, okay? Malaysia, mapunta ka doon sa Isabela, punta ka dito sa may Calamba, pumunta ka sa Mindanao, kahit saan. Basta may internet kabayan. Pwede mong buksan ang iyong portal. Number 37, Luminate Tool, Digital Marketing Platform. Tuturuan tayo dyan. So 38 kabayan, kaway-kaway sa mga iniwanan ng asawa. Tatawa ko ah. Pangalawa, sa mga walang boyfriend, walang girlfriend. O, diba? Nasabi, walang forever. Dito po sa IMG, my forever. Huwag ka lang bumitaw. Bakit? Dahil dito, araw-araw kang nakakatanggap ng mga IMG newsletters and emails. O, diba? May forever ka na. Nakakaalala lagi sa'yo. O, diba? Then, 39, meron tayong Neuracash. If you do the mission of IMG, okay, sharing financial education to everyone, nagkakaroon tayo ng Neuracash that is same with GCash. Okay? So ngayon, international members exclusive benefits. So meron tayong local, yung nabanggit kanina, and we have also international members exclusive benefits. So ano-ano yung mga benefits dyan? Exclusive money platform, exclusive events, exclusive runs and contests, okay? And meron tayong worldwide protection. Okay, number 43, down, accidental death benefit, 500,000, burial benefit, 100,000, accidental medical reimbursement benefit, 100,000, kaway-kaway sa mga OFW sa Afghanistan. Kung taga-Afghanistan ka, kabayan, mag-IMG member ka na para meron kang 600,000 secured ka, insured ka kung nandyan ka sa mga delikadong lugar. So dapat member ka ng IMG, okay? Unprovoked murder and assault, 600,000. And itong isa ay accidental disablement benefit, kabayan. Okay? Amazing talaga, honestly speaking, ang pagiging member ng IMG. Ang dami-dami nating natututunan, maraming mga benefits. Okay? So dito, ako bilang nanay, ang dami kong card, nandiyan na lahat. Okay, may Petron, may Robinson, meron akong SM Advantage, meron akong Pure Gold, meron akong 7-Eleven card, meron ako. Bakit kaya? Bakit ko kinukuha yon? Kasi sayang po yung discount. Nakalaunan, kakagamit mo yon lagi, magkakaroon ka, may ipon, lalaki din yon. Same din po dito sa IMG. If you maximize those benefits, ang laki po ng masisave po natin. Pag na-maximize po natin, at the same time, tayo po ay nagiging money manager ng ating sarili. Okay? So pag member po tayo ng IMG Kabayan, meron po tayong portal na kagaya po sa akin. Hindi lang ako, syempre ikaw din. Maganda yung may tinitingnan-tignan ka. Okay, nakikita mo yung investment ko, wow, may 200,000, may 200 plus na shares na ako. Amazing. Habang lumalaki yung investment mo, nagiging eager ka na dagdagan at dagdagan. Pero kung ang investment mo, nung pagka-member mo, 1,000 pa lang ang laman na nilagay ng IMG, hindi mo na dinagdagan, wala. Hindi mo ina-apply. Dapat i-apply po natin ang tinuturo po sa atin dito. Okay? So dito, pag may portal ka, na-check mo po lahat ang ating mga benefits, kabayan. Yung ating mutual fund, transparent po yan. Nakikita mo po ang pagbabago niya.
Nagbabago ang NAV, yung pera mo in peso, nakikita mo, yung hinuhulog mong investment, makikita mo dyan sa portal mo, kabayan. Okay? So dito po, meron po tayong yearly business accreditation na 1,500 every December katapusan. 1,500. That is 5 pesos per day. Ma'am, bakit naman ma'am, meron namang 1,500 na accreditation? Huwag mong isipin yung 1,500. Ang isipin mo, yung maibibigay sa iyo ng mga benefits. Lahat ng mga benefits. Sa iba't ibang larangan ng mga kumpanya. Okay? Ngayon, how to start? Pwede nyo akong kausapin, pwede nyo kausapin yung inyong mga agent na nagpapasok sa inyo dito. Gusto ko na mag-start, ma'am, kasi ang ingay ni Ma'am Bev. Parang nabibingi ako at natatamaan ako. Reality talk, kabayan. Ilang taong ka na dyan? Wala ka pa ring ipon. Ilang taong ka na nagtatrabaho? Wala ka pa ring ipon. Mamili ka. Gusto mo ba ng pagbabago? Kung walang pagbabago, syempre pagbabago. Be an IMG member, kabayan. Kung nagbago ang buhay ko, mas magbabago ang buhay mo. Okay? So ngayon, who are the members of IMG? Scam pa ba yan? Uniform personnel. Alam naman natin, ang military at pulis, malaki ang sahod. Pero bakit may nai-scam pa rin sa kanila? Okay? Bakit yung mga pulis at military, pagdating ng panahon na nag-retire, they are not financially stable. They are just depending on their pension. And it is not enough. Dahil sa inflation, pagtaas ng bilihin, nandyan ang mga rayuma, mga sakit-sakit kasi matanda na nga. Kasi retire na. Kulang ang pensyon. Because of IMG, naturuan sila to invest ng tama at i-secure ang kanilang health at ang kanilang sarili para sa kanilang pamilya. Okay? Next, ayan, I love it. Actually ngayon, ang dami ko nakausap na teacher, mga public teacher. Okay? Pero I'm very sad. Ang sagot sa akin, ma'am, wala pang sahod. Diba? Pero para sa akin, kagaya sa akin dati, yes, I know, wala pa akong pera. Pero nakita ko, paano kaya kung ako bukas mamatay, kawawa naman ako. Kawawa naman ang mga anak ko. Kaya naghanap ako ng paraan para makapag-start ako agad-agad. Put urgency pagdating sa buhay natin. Kasi ang nakasalalay dyan, mga anak mo na lang tignan mo, asawa mo, nanay, tatay mo, pamilyang mahal mo na lang ang tignan mo. Because of IMG, naturuan sila ang mga teacher. Di ba karamihan ng teacher, loan dito, loan doon, na for loan. Yes, it's true. Maraming teacher. Mostly teachers, loan dito, loan doon. But because of IMG, naturuan sila ng tamang pag-manage, tamang paglagay at pag-invest at pag-secure at i-insure ang kanilang mga buhay. Okay? Next, ayan. Ang dami-daming member ng mga OFWs at saka mga seafarers ng mga member na ng IMG. Because IMG is 22 years in service, kabayan. Sa mga OFWs na aking kinakausap, sa totoo lang, pag tinanong ko, syempre na-amaze ako sa kalalaki ng sahod, di ba? Ikumpara mo dito sa Pilipinas, ang sahod po ng government, honestly speaking, nasa 30 plus. Yung mga regular sa gobyerno. 30 plus ang sahod. Okay, let's say na lang Pharma 1, Pharmacist 1, that is 30 plus. Ikumpara mo yung Pharma 1 sa ibang bansa, triple or doble. Di ba ang laki? Pero nung tinatanong ko sila, siguro ma'am, ang laki ng sahod mo. I'm very sad pag naririnig ko, sinasabi nila, ma'am, maraming resibo, wala pong ipon. Kasi padala. Hindi ko sinabing hindi ka magpadala ka, pero magbigay ka rin para sa sarili mo, kabayan. Para pagdating ng panahon na umuwi ka ng Pilipinas, wala ka ng sahod, nandun ka na sa Pilipinas, meron kang pera, meron kang investment, meron kang health, may insurance ka, may investment ka. So because of IMG, ang dami Pilipino ang naturuan about financial education. Kaya believe po, si Rafi Tulfo, yung kung napanood niyo yung video, di ba kanina, na ito yung makakatulong sa mga OFWs na hindi na ma-scam, kabayan. So join IMG, huwag ka na mag-isip-isip. Kasi ano ba ang local membership ng IMG? 6,000 pesos. Ilang 6,000 na ba ang dumating sa buhay mo, kabayan? May nagbago? Wala.
Dapat magnilay-nilay tayo. Okay? Dapat lagi nating be wise and smart. Tingin mong legal, nakita mo na si Rafi Tulfo dyan, take action. Huwag nang pabukas-bukas pa. Pwede ka na magbayad sa GCash. Bayaran mo through IMG account. Pwede. GCash ang gamitin mo kung hindi ka makapunta sa bangko. Di ba? So walang dahilan. Okay, naumpisahan mo na. Okay? Kasi laging ang tanong ganito, what if you die tonight? What if? Maraming what if. Pero hindi ka secured, hindi ka insured. Kaya maganda, take action. Okay? Ayan. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sabi nga ni Bill Gates, co-founder po ng Microsoft Corporation. Ako naniniwala ako dyan. Bakit? Hindi naman ako pinanganak na mayaman. Kasi nung bata ako, guys, naranasan kong kumain ng asin. Alam niyo yung asin, lagyan ng mantika, lagyan ng toyo. Yung mantika pa talaga, pinagprituhan ng isda. O kaway-kaway sa mga anak mahihirap. Sa mga anak mayayaman, wag na magkaway-kaway. Di ba? Naranasan niyo yun, pupunta ka ng school, lalakarin mo. Kasi hindi ka anak mayaman. Hindi mo naman pwedeng sabihin na sana ang magulang ko. Si Marcos. Sana ang magulang ko. Si. E paano kung inilabas ka sa mundong ibabaw, ang magulang mo ay isang basurero? Gusto mo ba na ganun din ang magiging buhay mo? Honestly speaking, guys, walang kaplastikan. Tanungin mo yung basurero. Sir, kung bibigyan ka ng pagkakataon, magtrabaho ka bilang engineer or basurero, anong pipiliin mo? Of course, engineer. Kaysa maging basurero siya. Diba? Make sense? So, ibig sabihin, hindi mo kasalanan na pinanganak ka ng mahirap. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo. Kasi, kahit mahirap kang ipinanganak, binigyan ka ng Panginoon ng talino, abilidad. Gamitin mo para umangat ka sa buhay, kabayan. Di ba? Meron ng iba, anak ng, di ba, nakikita rin sa Facebook, anak na security guard. Di ba? Naging cum laude. Kasi nagkaroon sila ng pangarap na gusto nilang baguhin yung rat cycle ng buhay nila. Mahirap ka na nga na nanay, gusto mo pa maging mahirap pa yung mga anak mo, ay, hindi maganda yun, rat cycle yun ng Pilipino eh. So, ibig sabihin, nasa sa atin po yan kung magsusumikap tayo, kabayan. Huwag natin gagayahin si Juan Tamad na nakanganga, naghihintay nung bayabas. Diba sabi nga po ng Panginoon na sa Biblia yan, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Okay? Ayan. I'm very thankful na naging part ako ng IMG. Nag-start ako dito, that was September 7, 2021. At dahil sa IMG, akala ko po dati nung hindi pa ako sa IMG, makakapunta po ako sa ibang bansa kung OFW ako. Kung magiging mayaman ako. Kasi pag pumunta ka, mag-travel ka sa ibang bansa, hindi po pwede ang 20,000 mo. Ano yan, hindi ka nakakain doon? Pagbalik mo sa Pilipinas, baliw ka na kasi nagpasmo ka na, nagutom ka na. Natawa tuloy ako. Okay? But because of IMG, yung pangarap ko na yun, kabayan, nag-start lang ako 2021. 2022, nakapunta ako sa Malaysia. Diba? Turistang-turista ang lola nyo. Okay? And, nakapunta ako sa Taiwan. That was March 2023. Nakasakay tayo, sumakay ako sa bullet train. Kasi sabi ko gusto kong sumakay sa bullet train. Kasi wala ito sa Pilipinas. So kahit mahal na ang presyo ng bullet train, presyo po papuntang Mindanao para kang sumakay ng eroplano, 3+. 3,000 plus. Isang puntahan lang ng bullet train. Kasi Tunyang kami pumunta eh. Pumunta kami sa Tunyang. Pumunta kami sa Pagoda. O, di ba? So, tinry na natin. Kasi it's an opportunity. You grab the opportunity. Huwag yung may oportunidad, you do not grab. Wala. Walang pagbabago na mangyayari if you don't grab. Kung hindi mo bibigyan ng panahon at action. Next, nakapunta tayo sa Hong Kong. Pangarap ko lang yan dati kasi paborito ko po si Mickey Mouse.
since bata po ako. Paborito ko po siya. Kaya nung napunta po ako sa Hong Kong, kahit mahal po yung kanilang entrance, go! Ipikit mo ang mata mo at mangarap ka para matupad at magtrabaho ka. Okay? Para matupad. So pumunta tayo sa Hong Kong, sa loob po ng Hong Kong Disneyland at pumunta rin tayo sa Macau. Okay? Sumakay tayo sa double decker. Okay? At nagstay tayo sa Sheraton Grand Macau Hotel. Dahil po yan sa IMG, kaya ako nakapag-stay dyan sa Sheraton Hotel. O, di ba? Amazing! Kaya isipin mo, ako na 3 years, wala pa akong 3 years, magti 3 years pa lang ako ngayong September 7, 2024. Pero ang dami at ang laki ng nabago sa buhay ko. Ang kailangan mo lang gawin, kabayan, sa totoo lang, apply. Take action para may dahan-dahan na mabago sa ating mga buhay-buhay, kabayan. Okay? So, maraming salamat sa lahat po na nandito ngayon. Ako po muli si Beverly Nasino. Okay, ayun yung